assessment po ninyo, Attorney Tranquil, sa usapin ng impeachment trial kahapon, day 8 kahapon? Okay. Siguro mas mabuti maipaliwanag natin sa ating sa nakikinig sa iyo kung Mhm. ano ba talaga ang nangyari kasi marami doon mga legal na termino. Mhm. At minsan akala nila na sapat na yon. So paliwanag natin sa kanila. Una, ang nag-testify kahapon ay si Direktor Matibag. Ngayon, ano ba yung objective niya nung siya ay pinag-testify? Mhm. Ito ang mga sumusunod. In-identify niya yung mga investigation na sinimulan ng National Bureau of Investigation na kahit wala pa siya roon. At sinabi rin niya, nagpatuloy ang investigasyon, nagpatuloy siya ng Abril ng 2026. Makikita rin po natin dito na hindi na niya in-identify yung video na kung saan sinabing may pagbabanta si Vice President Sara, no? Subalit, ang ginawa niya, nilagyan niya ng konteksto. So sa kanyang pananaw bilang testigo, ganito ang kanyang intindi doon, sabi niya. So nagpatakbo siya ng isang video, sila ng video, ng isang pagtitipon na kasama yung kapatid ni Vice President Sara. Meron din naman doon silang pinatakbo na isang insidente na kung saan napaaway si Vice President Sara doon sa isang sheriff. Doon po sa pagtitipon ukol sa kanyang kapatid, sinabi nila na meron daw doong poot, may galit. At meron pa rin silang mga sinabi tungkol doon, meron pa siyang tinabi tungkol doon sa sinasabi nating tokhang at yung mga Davao Death Squad. Now, ano ba objective niya? Tingnan natin, ano ba objective ng prosecution at ng testigo na sasabihin na iba, wala namang kinalaman yan diyan. Hindi naman yan yung video na pinagtatalunan natin dito na kung saan sinasabi nagbanta ang Vice President laban sa Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating speaker. Alam niyo po, yung pinalalabas nila doon para mas maintindihan natin is yung tendency ba? Yun ang pinalalabas nila na may tendency ang pangalawang pangulo na probably gumawa na hakbang na medyo violent. Ngayon, yun ay paliwanag niya. Liliwanagin ko, yun ay salaysay niya. Kung gagawin yun ay hindi, that's another thing. Naalala niyo na tinanong rin siya kahapon, meron na ba kayong na-determine na nakontrata? Kasi sabi nga, di ba, may kondisyon kung paano gagawin yung mga sinabi niya. So sabi naman doon ng direktor ng bureau, sabi niya patuloy ang kanilang pag-iimbestiga kaya hindi nila maaring sabihin sa ngayon kung ano na yung mga natukoy nila. Meron rin siyang sinabi na may mga national security issues dito because this involves the President of the Republic of the Philippines. So sa madaling salita, ano naging testimonya? As sinabi ko, nilagay nila sa context, sinabi nila pangalawa yung tendency for violence, pangatlo ay pinakita lang patuloy ang kanilang pag-iimbestiga at hindi pa nila masabi kung sino ang kinontrata. So nandun yon. Yun ang tinatawag nating direct examination na tumagal ng 2 oras. Okay? Wala pa po dun yung cross-examination. Mhm. Yung pong cross-examination naman, syempre tungkulin ng depensa Depensa. na suriin ang salaysay ng testigo. Ganun yan. So, dapat yan, bukas ang ating isip, huwag tayo magagalit sa tao, ginagawa lang ang trabaho, ganito yon. Anong ginagawa niya? Pinakikita niya, una, na hindi dapat pagtiwalaan ng testigo. Okay, ganun yun. Kasi Depensa yan. ini-erode niya Kumbaga binabawasan niya yung tiwala doon sa sinasabi ng testigo. Sabi niya, his general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So, ibig sabihin, huwag natin paniwalaan yan. Okay? Pinakikita rin niya na, kung maalala ninyo, meron siyang pinakita about o tinanong, ukol doon kay Mel Sabio, di ba? Yung nakakaaway ng dating direktor. Na kung saan sinasabi niya, ikaw rin naman ay nagalit. Ikaw rin naman ay nagagalit, di ba? At ikaw ay maaring nagtangkari, nagbigay rin ng pananakot. Yun nga, sinabi niya, that is a private matter. At hindi raw ukol yan sa isang bagay na katulad nito. Tapos kinwestiyon pa rin yung kanyang competence. Naalala niyo, sabi niya, andun ka na ba? Hindi ka pa naman appointed di ba? Hindi ka pa appointed nung nangyari yan. Nung nangyari yan was 2024 at kung may investigasyon na nangyari, thereafter, 2025, ikay wala pa. Mhm. Because ikay pumasok lamang ng
Pebrero ng taong ito. 'Di ba? Yes. Naalala niyo 'yun? February Tapos siyempre 2026. oo. So, yun mga yung kini-question sa kanya, kung maalala niyo meron ring tanong sa kanya, alam mo ba kung ano yung sabi-sabi? 'Di ba, tinanong sa kanya yun. Alam mo ba Hearsay. kung ano ang sabi-sabi? So, hindi naman ayaw naman sagutin ni o hindi naman sinagot ni ano 'no, ni direktor, sabi niya, "Yun ay tsismis." So, makikita niyo rito, itong buong proseso nito hindi lang legal, Mhm. constitutional at political. At Mhm. dapat may awareness doon. Kasi nga, makita nyo doon sa mga words, phrases na yan, ay kinakapture ang interest ng publiko. Mhm. Di ba? Meron pa ring tanong doon na sinasabi nung kabila ng depensa, sabi niya, hindi ba kasawa mo congresswoman? Sabi, di ba? Mm. Tapos siya ay nag-endorso rin para diyan sa impeachment na yan. Mhm. Ngayon, katulad ng mga nangyari yan, titingnan natin at pareho sila, nagkataong pareho silang public officer. Aha. Siyempre, ideal na sa sitwasyon, meron silang panunumpa sa kanya-kanyang tungkulin. Mhm. So, hindi natin dapat i-mix yun. Subalit, siyempre, ang tao, hindi mo maiisip na may May magkasama sa kanya-kanya bahay rin. yan. Yes, magkasama sa ano yan eh, Oo. natutulog magkatabi yan eh. Mhm. Di ba? So, all of those, ano yan, depende yan sa nag-appreciate. When I say mag-appreciate, sino nag-appreciate? Yung Mhm. senator judges. Mhm. Pero Ayan. So, attorney, lahat ng yan. So, yan po ang nangyari. mhm. Oo. Meron bang naging batayan doon na testimonya na maaring mapagtibay o mapahina yung tinatawag nating articles of impeachment na isinusulungan itong prosecution? Alam nyo, allow me, Laila, to answer it in a way na parang hindi ko dinadala o sine-shepherd ang ating mga tagapakinig sa isang konklusyon. Dapat Pero nasa po sa tingin yes. ko, oo, dapat kasi para makita nila na ano, no, na yung discussion natin ay ayon dun sa mga pangyayari. Ako Mhm. kasi ang tingin ko dito, ang napapakita nila diyan, ang pinipilit lang pakita ng prosecution ay konteksto. Mm. Ngayon, ang tanong mo, napapatibay ba? Alam mo, itong article na ito, Napapatibay o napapa isa sa pinaka-challenging. Alam mo kung bakit? Mhm. Kasi ito salita eh. It could be an outburst, it could be a reaction, di ba? Mhm. Mhm. It could be, for people watching, or even for senators, it could be a lot of things. It could be, may ibang tao pwedeng, sige, baka naman galit lang yan. Di ba? Ganon. Mhm. May iba naman tao, hindi, determined yan. Certain yan. Gagawin. So, hindi matatapos ang usaping ito dahil kahit ako magsalita ng ganyan, Mhm. hindi matatapos yan. Sa aking pananaw, sila dapat ang bigay ng opinion, pero sa kabuuang pananaw ko, no, sa tingin ko, Mhm. ito'y medyo challenging na article. Kasi nga, Ah, pwede siyang interprete nila na magkabila. Remember, this is not a magkaiba. criminal case. Mhm. Oo, magkaiba. Depende dito yung ano, yung pananaw, kasama na rin dyan yung political alliances, di ba? Mhm. Ang palagay ko, yung ano, ang magiging mas mabigat or nausapin would be yung panghuling artikulong tatalakayin nila. Kasi yung mga yun, documentary lang pinag-uusapan. Yan yung Pero, di ba? napagtibay ng impeachment court, yung napayagan yung subpoena regarding doon sa mga Correct. financial Oo. accounts ng Vice Presidente, attorney. Pero paliwanag natin, no, Laila, na hindi nangangahulugan ang pinayagan ng supina, tapos na. Hindi Okay. po. Yung pagpayag ng supina ay nagbigay lamang ng pinto o Patutunayan pa gateway yun para eh. para Opo. pumasok ang impormasyon Yes, sa opo. paglilitis. Mhm. Para hindi pa ho ibig sabihin tapos na, ibig sabihin nako may kasalanan. Wala pa ho, hindi pa tayo maabot doon. Mhm. Mhm. Momentary, maaring nakapabor sa prosecution kasi pwede nang ipatawag ang mga tao na Mhm. magte-testify at pwede na rin padala ang mga dokumento na nakakailanganin sa paglilitis, di ba? Mhm. Mhm. Pero katulad ng sinasabi ko, ito'y isang gateway lamang. Mhm. Ito'y isang pinto para pumasok ang lahat ng impormasyon na ito. Mhm. At doon, ano mangyayari? Titingnan kung competent ang testigo. Mhm. Competent ba ang testigo? Meaning, siya ba'y may personal knowledge? Okay. Mapapatutuhanan ba niya yung mga sinasabing perang iyon? Di ba? Pangalawa, Mhm. yung mga dokumento, i-authenticate yan. So, sinasabi ko na as early as now, yung mga kababayan natin sumusubaybay, huwag kayong mainip kasi ang dokumento ho kasi Tagal yan. dadaan sa process ng authentication, di ba? Yes, opo. Tatanungin, sino ang gumawa, kanino pinadala, Mhm. kailan ginawa, Mhm. sino pumirma, paano mo nalaman na yan ang pirma, Mhm. anong relasyon mo sa kanya. Naku po, Bubusisin. imagine mo sa kada dokumento, so you have to be very patient. Huwag kayong Yes. magalit kasi
Alam niyo po ba ang purpose niyan? Mm. Ang purpose kasi ng authentication ay hindi tayo mahaluan ng peking dokumento. Correct. Fabricated na dokumento. Kaso attorney, Falsifikadong dokumento. na Oo.